Lalo tayong mababaon sa utang, sabi ni Senator Wing Gatchalian. Iginiit ni Senate Committee on Finance Chairman Wing Gatchalian na kailangan mapanagot ang mga responsable sa katiwalian sa flood control project ng Department of Public Works and Highways. Aniya, sayang lang ang inuutang ng bansa kung hindi lang din ito magagamit ng maayos sa mga proyekto ng pamahalaan. Umalo na sa 17.56 trillion ang utang ng Pilipinas ayon sa pinakabagong datos ng Bureau of Treasury. Dapat talagang labanan ng korupsyon, tanggalin yung mga ghost projects at papanagutin yung taong gumawa nitong korupsyon. Giit ni Senator Gatchalian sa panayam ng One Balita sa 1PH. Ang gaganda na sinasabi nila, dapat papanagutin, parusahan, tigilan yung mga ghost project. Di ba senador ka? bago maging senador si Marcoleta, senador ka na. Hindi ba bago makulong si Tatay Digong, mayroon na silang hakbang, mayroon nang in-expose. Ha? May in-expose na. Kaya po lahat na nagsasalita ngayon, kukwestiyonin nyo eh. Ano ba ginawa nyo nung para dyan? Kami po alam namin na maraming insertion. Maraming insertion nung nakaraang budget. In-expose ni Tatay Digong kasama si Congressman Ungab yung mga blanco sa GAA at yung mga insertion. In-expose ni Attorney Vic Rodriguez. Ang dami pong expose. No? Senador ka. Ano yung ginawa nyo? Para imbestigahan man lang yung mga insertion nung nakaraan. Wala rin naman kayong ginawa eh. Nariyan ba si Parak? Shoutout sa iyo, Parak TV. Wala rin naman kayong ginawa sa mga insertion eh. Tapos ngayon, pag may mga ganito, bida-bida kayo lahat. Alam nyo, no? Kaya sila bida-bida. Oo nga, si Ungag nga, tsaka si Tatay Digong yun eh. Yung una pong nag-expose niyan, si Tatay, sa programa po ni Tatay Digong. Di ba? Yung Gikan sa Masa. Ang guest niya si Ungab. Kaya na-expose na po yan. Wala naman kayong action. Alam nyo, ito po lahat ng action ninyo, reaction nyo to sa ginawa ni Marcoleta. Hindi kayo makapaniwala na pagpasok ni Marcoleta, may kakayahan na mag-expose. Ang tagal nyo ng mga senador, wala kaming nakitang ganitong kakomprehensibong nag-imbestiga sa corruption eh. Ngayon nyo lang po ba nalaman na may corruption? Yun palang pag-insert sa budget, yung mga senador noong nakaraan, di ba? Oh. Tapos ngayon magbababanat kayo ng mga kung ano-ano mga salita. Hindi na po uso yung salita-salita. Ang uso ngayon action. Senador ka, umaksyon ka. Yan po yung Marcoleta effect. Ngayon, natataranta kayo ngayon. Bakit? Kasi expose na expose kayo. Tsaka yung sinusuportahan yung presidente. Sa katiwalian. Grabe. Okay. May effort, nakikita ko po, tinignan ko yung mga dyaryo. Alam nyo naman, mahilig ako sa dyaryo. Suriin natin. Lalo na ngayon, binabantayan. May crusade akong mag-isa eh. Binabantayan natin tong mga lintik na mga mainstream media, paano sila gumalaw. Ang nakikita kong galawan nila ngayon, yung binubura nila sa equation si Marcoleta. Tignan nyo po yung YouTube. Lahat po ng YouTube, dahil yan po sa YouTube, ay ang mga creator po sa YouTube, independent, mga YouTuber independent. Panay Marcoleta po, ang mga thumbnail ba tawag doon? Marcoleta tsaka si Diskaya. Marcoleta, si Jinggoy, si Bato, Diskaya. Marcoleta, Diskaya.
Hindi po nawawala si Marcoleta kasi siya talaga pasimuno eh. Di ba? Pero tignan nyo po sa mga mainstream media. Putang bida nila, Tito Soto, Lacson. Parang hindi ko naman nakita si Lacson yata doon. Sa buong ano ko, wala naman doon si Lacson. Bida si Hontiveros. Nawawala po si Marcoleta sa equation. Yan yung pagkakaiba talaga. Magtataka na naman kayo. Di ba? Ang pinipicture nila yung nagtanong si Jinggoy, yung nagtanong si Bato, yung nagtanong si ibang mga senador. Never si Marcoleta, never sila Rapi Tulfo. Never si Marcoleta na pinakita nila na sa pamumuno ni Senator Marcoleta, Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Marcoleta. Napupuna ko lang. Gusto nilang burahin. Pero wala po kayong magagawa eh. Ano pa ang trend ngayon? Trend ngayon yung sinasabi ni BBM na kaya dapat yung mga nagpapa-interview yung senador, yung pinipicture nila, nagkikreate po sila sa mamamayan na dapat ituloy na ni BBM yung independent body na mag-investigate. Alam po ninyo, yung mamamayang Pilipino, makinig po kayo sa mamamayang Pilipino. Tignan nyo rin yung nangyayari sa Indonesia. Makinig po kayo sa mamamayang Pilipino. Kayong media, alam ko yung ginagawa ninyo eh. Minimenos nyo yung investigasyon ni Marcoleta. Parang ang sinasabi, ang pag-asa natin, yung kung matino yung gagawing investigasyon ni independent ni Marcos. Yan po ang linya nila. Samantalang tayo, natutuklasan natin to lahat, hindi kung kaninong investigasyon, kundi sa investigasyon na pinamumunuan ni Marcoleta. Kaya tutok lang tayo sa tunay na investigasyon. Ito po ang tunay na investigasyon. Hindi po yung mga susunod. Hindi ko pa po alam masyado eh. Wala po akong masasabi sa Indonesia pa dahil aalamin ko pa eh. Yung nangyayari dito, alam na alam natin. Pati yung galawan ng media. Minamaliit nila, pinipicture nila si Lacson. Sasabihin lang ni Lacson, sana yung binubuong independent body ni... Parang ang susi yung si Marcos pa eh. Ang susi po ng lahat ng to, si Marcoleta. Pag tinantanan niya ni Marcoleta, mawawalan po yan ng silbi. Hindi po parang pinalalabas po ng media at ng mga ibang senador, kasabwat ng media, si Marcos ang pag-asa natin na lumutas. Si BBM po ang nakaupong presidente for the past 3 years. Si BBM po nagpalaki ng budget ng flood control. Baka nakakalimot lang po tayo. Si BBM po ang ngayon lang too late na umaksyon. Ngayon siya pa rin ang aasahan natin na lulutas niyan. Kung ang presidente po ay isang Duterte, hindi po magaganap in the first place yan. Di ba? Wala po yung mga independent commission na yan. Ito po ang pinakamatinong investigasyon, yung kay Marcoleta. Tuloy lang po, Senator Marcoleta. Halata po, maraming bumabakbak sa inyo sa Senado. Maliliit na bagay, inaangal. Oras, inaangal ni Tulfo. Si Villanueva, inaangal yung Mr. Chairman, may nakabinbin akong sila Tito Soto, kung sino-sino po umaangal. Alam ko, nakikita ko po kung paano tapos gusto kasi nila i-capture ng media eh. Pero alam po namin na nasa tama kayo, Senator Marcoleta. Yung pong aming, yung pong tiwala namin, tuloy nyo lang po yung investigasyon nyo sa Blue Ribbon. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong. Panay po coach yan. Coach nila yan. Samantalang ang nagdadala po ng Blue Ribbon Committee, kasi sabi rito, trending na rin yung coach ni Senator Soto. Papatrending po nila yan, yung mga palitan nila ng tanong, pero ang buo po nagdadala nito. Kung wala po si Marcoleta dyan, yung
Diskaya lang siguro yan, tsaka yung taga Bulacan, tapos na yan. Kakasuhan lang yan. Parang yung ginawa nila sa Pogo. Inimbestigahan ba talaga yung Pogo? Natapos po sila, akala natin simula lang po si Alice Go. Pogo po yung gusto nila imbestigahan. Ha? Natapos po sila kay Alice Go. Yun na po yung buong Pogo. Alice Go equals Pogo. Hindi po. Kung sila po, wala si Marcoleta dyan, Diskaya lang yan, tsaka yung taga Bulacan, tapos na yan. At sasabihin na isolated. Pero hindi po, ang lawak po nito. Senator Marcoleta, tuloy ka lang. Ang mga tao nasa iyo. Tuloy-tuloy ka lang. Wag kang bumigay diyan sa mga pang-aano ng mga yan. Minamaliit po nila eh. Gusto nila ipakita sa tao na si Marcoleta ay kung ano-ano lang, mga oras lang. Ang ngalan mo. Ngayon lang po ako nakarinig na galit na umaangal sa oras niya. Si Rapi Tulfo. Pero kung magtanong naman, napakabait mo magtanong sa mga totoong mandurugas. Pero yung nag-create nitong avenue para matuklasan ng tao yung mga katiwalian, grabe mo sitahin sa pamamagitan ng oras. Kala mo, hahamunin mo na ng suntukan si Marcoleta eh. Talagang nanlilisik yung tatalim ng mga binibitawan mo. Oras lang yun. Noong nakaraan pa yun, ha? Noong nakaraan po kasi, ako ay, putang. Pero dito, nagtatanong siya sa mga mandurugas. Ang bait ni Rapi Tulfo. Eto po sa Kongreso, sabi nga, lokohan na lang to. Kasi yung dapat nagpapaliwanag, pangunahing tao na makakapagpaliwanag, makakapagbigay linaw, bakit nagkaroon ng 100 billion na nakalimutan ko na tuloy yung term. Insertion, yun. 100 billion mahigit na insertion. Ay si Saldico, ayaw nilang ipatawag. O, di ba tama? Bakit pa kayo nagaganyan? O, di kung ayaw nyo ipatawag si Saldico, si Grace po ipatawag nyo. Hindi na siya senador. Bakit nagkaroon ng insertion? Alam niyo po yung kay Marcoleta, sa tingin ko mapapatawag niya si Grace po. Kasi dito pa lang sila sa contractor eh. Paano yung kontrata eh? Nauuna po yung sa gustong kagad tirahin na yung sila Saldico na kagad eh. Sa insertion na sa budget eh. Kasi sila Ungab yung nagre-request, 'di ba? Sila Erice. Oh, iba-iba kaya nga po kahit saan kung sa tingin po ninyo parang ano ba to, saan tayo titingin? Tama po yun. Tama po yun. Nalilito na kayo saan kayo titingin. Sa dami po, di ba? Mula sa kontrata, kontraktor, pag-i-issue ng lisensya, paglalagay ng budget. Kaya lahat po ng budget process, sabi ko nga kanina sa Birada, kung nakanood kayo, hindi po totoo na yung galing po sa Pangulo okay. Kasi nga meron meron parang kumbaga sa BIP way. Yung DPWH hindi po pala binubulat-lat 'yan. Hindi binubulat-lat ng DBM, hindi nila binubusisi katulad ng pagbusisi nila sa iba. No, yung DPWH po dahil for expert only. May expertise po sila sa kanilang mga ginagawang yun po yung nila eh, yun po yung way nila eh. Kaya napapasok po nila. Yung mga gustong budgetan ng mga, yun po yung misteryo eh. Sa NEP pa lang, yung galing pa lang sa Malacanang, yung DPWH, may naglalabi na sa kanilang mga kontraktor at mga politiko. Yun yung tinutuklas pa lang ni Marcoleta. Nasa NEP pa lang tayo. Hindi pa siya pumupunta sa insertion sa BICAM. Hindi pa siya pumupunta doon sa may small committee na tinatawag. Correct. Kaya wag po kayo boto lang ng boto sa mga Duterte.
Imagine niyo kung napasok yung mga iba pang abogado, mas marami pa pong mabubuksan kasi sa totoo lang, tama yung obserbasyon nyo. Marami grandstanding sa Senado pero kahit papano napapalabas pa rin ni Senator Marcoleta yung gusto niyang palabasin. Hinay-hinay lang po kayo. Huwag po kayo mainit. Unlike sa HOR, meron po silang mga sacred cow. Hindi pwedeng imbestigahan si Saldico. Si Saldico yung Appropriations Committee.